Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng puto cheese. Ayan na po yung mga ingredients, pinapakita ko, may mga nakasulat na din po dyan. Yun, meron tayong 1 cup ng ang dami ng ating ilalagay na melted margarine. So unahin ko po muna dito yung itlog, 4 na piraso po yan. 1 kilo po na all-purpose flour ang lulutuin natin ngayon. Kasi ang goal natin is makagawa ng 100 pieces kasi may nag-order po sa akin ng 1 bilaong puto. So, yung 1 kilo na all-purpose flour, enough na yan. Yung lagay natin yung white sugar. Yung white sugar po, 1/2 kilo yung prepare ko dyan na sugar. Pero, pwede na po yung 2 cups kasi maglalagay pa po ako dyan ng condensed milk kasi dagdag flavor. Dagdag pampasarap. 1 lata lang na condensed milk. So, maglalagay po ako dyan ng 1 cup ng melted margarine. Pero, pwede mo po yan i-replace ng melted butter or pwede mo po siyang i-replace ng vegetable oil or kung ano po, kung may palm oil dyan sa inyo, okay na rin po yan. Kung meron pong coconut oil, pwede rin po yun. So, naglagay po ako dito ng tubig. So, supposed to be 8 cups po ng water yung ilalagay natin dito. Pero, since meron tayo nilagay na condensed milk, meron tayo nilagay na 1 cup ng melted margarine, masyado na tayong maraming liquid. Tapos, yung 4 pa na itlog, diba? Kaya, nagbawas po ako dyan ng water. Instead po na 8 cups ay 5 cups lang po ang nilagay kong water. Yun, naglalagay na ako ng hindi bigla-bigla yung paglagay natin ng all-purpose flour. So, sa mga magtatanong, all-purpose flour lang po ba yung pwedeng gawing puto? Pwede po ba yung harina? Para sa akin, hindi po masarap kapag yung harina ang ginawa nating puto. Mas masarap po kung may cake flour ka or all-purpose flour talaga. Na-experience ko na rin naman po na gawin po yung flour na puto pero hindi po talaga siya masarap. Tapos parang ang lagkit-lagkit niya. Hindi siya, yung texture niya hindi floppy. Ganun. Kaya di ko na inulit. So ayan, nalagay ko na po yung yung ibang flour pero hindi pa po lahat. So yung baking powder po natin dito ay 8 tablespoon. Kasi ang pag-ratio ko po sa baking powder is kada 1 cup ng flour, 1 tablespoon din po na baking powder. Sabi po ng iba, baka papait. Ilang taon ko na pong ginagawa yung puto, hindi pa po ako nakagawa ng mapait. Kahit po 1:1 tayo sa baking powder, saka sa all-purpose flour. Kaya wag mo nang mag-judge yung hindi pa nakasubok. I-try din muna po natin. So, kahit naman po di natin masyado yan mahalo ng maigi kasi sasalain ko pa naman po yung mixture. So, ako po lagi po ako nagsasala ng mixture ng puto. Kung yung iba pong mga expert dyan na nanonood, kaya nila na maging pino yung kanilang puto butter na hindi nasalain, wala naman pong problema yun. Ayan, di pa rin tayo tapos. Inubos ko na kasi yung yung melted margarine. Kanina dapat hindi ko muna lahat nilagay. Yon, tapos tayo ay magsala na ng mixture natin. Napakahalaga po sa ikakakinis ng puto natin, nasalain natin yung ating mixture. Ayun, pagkatapos masala ay maglagay na tayo sa ating mga puto molder. Medium size lang po yung gagamitin natin na puto molder. So, ayos na po yung 1 tablespoon na puto butter yung ilalagay natin sa bawat isang puto molder. 1 tablespoon lang. Pag naluto po yan, puno na yung
molder natin. So, yung ating steamer, bawat isang salang ay nakakapagsalang tayo ng 24 pieces. Hindi ko po isinabay dyan yung cheese. 8 minutes muna pong steam. Pagkatapos ma-steam ng 8 minutes, saka po natin ilalagay yung cheese para po hindi siya ma-melt ng gusto. So, kulang, hindi puno yung ating dalawang layer ng ating steamer. Kasi kulang po yung auto molder. So, pagkatapos ng total of 10 minutes na pagluluto ay nakatapos na po tayo ng ating unang salang. Yan, mag-unmold tayo at ilagay na natin dito sa prepare kong bilao. Kasi nga po ito ay ibebenta. Kaya nilagay natin sa bilao. So, ako po ay, hindi pa po ako expert na maglatag sa bilao ng puto. Kahit matagal na po akong nagpuputo kasi bihira naman po kasing magtinda. Ayan, ito na po ang ating 1 kilong puto cheese. Thank you so much.